May mga kilala ba kayong ganon? Yung nung kumita ng 1 milyon, hindi tumigil, gusto mas malaki pa. Yes. Parang konti lang o baka wala. Kasi, yes. Ako personally, may kakilalang ganon. Nagsimula, yung first batch ng mga leaders niya, naubos eh. Nung kumikita na siya ng 30, 50,000, nag-100,000, naubos pa. Kaya ang ginawa niya, nag-recover, gumawa ng panibagong grupo. Nabawasan na naman, gumawa na naman siya ng panibagong grupo. Nagkiklik na hanggang sa nagkakalahating milyon, nagwa 1 million. Hindi tumigil. Hanggang sa nagpalaki ng grupo, buong Pilipinas, tsaka outside. Nagto 2 million, nagti 3 million. Ayoko nang dagdagan kung ano pang yun. Kasi uling balita ko 5M monthly. Parang dito yun, sa kumpanya natin yun. Tsaka, yun yung top 1. Kilala niyo ba yung top 1? Ano pangalan? 1 million, 2 million, 3 million. Mahina eh. 1 million, 2 million, 3 million. Milyon-milyon palakpak para sa top 1, Albert Basma! Good morning! Picture muna, picture. Alright, palakpak naman ang lahat para kay Sir June. Grabe, nabala ko pa si Sir June. Naka-momentum na ba, sir? Anyway, kumusta po kayo lahat? Palakpak naman ang mga payaman sa inyo. Uy, hindi ko ramdam yung energy kayo. Palakpak. Naniniwala ko ba kayo, once we clap our hands, we create positive energy? Tama ba? Pag pumalakpak tayo, masaya tayo. Tama ba? Remember this, ang galing ng speaker, nakadepende sa palakpak niyo. Ano niyo ba, kami din sa probinsya, pag pumalakpak kami, yung palakpak na may kasamang hiyaw talaga. Okay lang ba, gagawin natin yun? Okay, palakpak! Alright. Anyway, una gusto ko magpasalamat, especially kay Sir June. Siyempre, binigyan tayo ng chance na makapagsalita sa inyo. In fact, nandito kami sa bihirang-bihira kami na pumunta dito. Kaya sabi ko, baka mabigyan ako ng time na makapag-inspire sa mga leaders natin sa amin. Sa totoo lang, sinamahan ko lang yung 4 na leaders ko na magta-travel sa United States of America. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Anyway, sino sa inyo dito yung first time niya ako nakita na personal? Taas ang kamay. Alright. Ang dami. Ha? Para hindi nag-attend. Pero sa YouTube or sa Facebook, sino yung nakita niyo ba ako na doon sa yung mas guwapo? Personal or doon sa Okay? Sige, yung mga tumas ng kamay kanina, first time ko din kayo nakita, huwag kayong mag-alala, fair lang tayo. Anyway, para may connection tayo, allow me to introduce myself. Baka sabihin nyo sinong criminal dyan na nasa harap. My name is Albert, all the way from Bohol. Meron ba mga Bisaya na din eh? Meron ba mga taga Bohol? Taas ang kamay. Oo, wow. Ay, saan sa Bohol? Ha? Anda, wow, ha? Taga saan? Binunido. Tagbilaran. O, daming mga taga-Bohol na nandito. Palakpakan naman natin yung mga taga-Bohol. Okay, so, alam nyo naman siguro yung kwento ko, lalong-lalo na nanonood kayo sa, or maybe pinanood din ako sa YouTube. I've been doing this kind of business for almost 8 years. Alright, so sa 8 years ko,
years ko sa business natin, siguro alam niyo naman siguro I am a former seminarian, right? Yes! Oo, yung magpapare, tama ba? Yes! Oo, so hindi pa ako tumuloy sa pagpapare kasi feeling ko parang gusto ko pang magmadre. Okay? So, same, just like sa inyo po, hindi po ako tumuloy, same sa inyo, nagbago ng career. Hindi pa ako tumuloy sa pagpapare because naniniwala po ako na parang gusto ko pang tulungan yung pamilya ko. So, to long story short, nag-full-time ako dito right after my graduation sa seminary. Okay? Sino ba sa inyo dito yung kakagraduate lang tapos nag-full-time dito? Ganun. Pero alam niyo ba, nung time na nag-start ako, baliw na baliw ako eh. Sino sa inyo dito yung hindi makatulog? Yung hindi makatulog, nag-i-imagine ka pati ilaw, ang tingin mo 1.8 na, tama ba? May mga nakarelate ba? Dumating sa point na parang, alam mo yung feeling ko, parang milyonaryo na talaga ako, oh. Pero pag nireview ko yung mga picture ko nung una, grabe, sabi ko, buti may naniniwala sa taong to. Kung nakikita nyo lang, wala lang talaga akong PowerPoint din, kung nakikita nyo yung time na nag-start ako sa EC, nag-start ako sa OVI, payat na payat. Parang alam yung buntot na lang yung kulang. Okay? So, baliw na baliw ako to the point na humataw ako, nag-all-out ako without minding the trainings. Kasi nga, feeling ko na tayo, magaling na ako. Bakit? Kasi nga, cum laude po ako nung nag-graduate ako ng college. Palagpakan rin naman, di ba? Kasi ang pagiging cum laude, hindi po nakakain yung certificate na yun. Doon ko na-realize na parang, bakit nahihirapan ako dito? Magaling naman ako sa school. Bakit ba ang bilis ng iba? Yung iba nga hindi nakagraduate ng high school. Yung iba, meron nga kami sa Bohol eh. Grade 5 lang yung natapos. Grade 5 lang siya. Hindi nga siya marunong mag-spelling eh. Siguro familiar naman in the name of Leo Cadoya. Yes! O alam niyo, nakikita niyo sa YouTube? Yes! Nung nag-time na siya yung nagpe-present, sabi ko, yung tao to, ano bang matutunan ko sa taong to? Kasi nung time na nawalan ako ng ganang mag-attend dahil sa kanya at first, sa totoo lang. Kasi nga ma-pride ako that time eh. Sabi ko, ano bang matutunan ko sa taong to? Hindi nga marunong magsulat eh. Hindi marunong mag-spelling. Naintindihan? Pero at the end, sa kanyang presentation, sabi niya, you know what mga kapatid? Ay hindi siya nag-English doon. Basta yung parang ganun lang. Sabi niya, alam mo mga kapatid, pag graduate ka ng college, tapos cum laude ka, sabi ko, aba, parang kilala niya ako ah. Kasi nakatingin siya sa akin. Parang, di ba alam mo yung parang nakaka-proud naman? Parang alam mo kapatid, pag nakagraduate ka ng college, tapos cum laude ka, tapos ngayon, wala kang pera, bobo ka. Sabi ko, gusto mo, alam mo yung gusto mo, banatan eh. And ito yung last line na sinabi niya. Sabi niya, pero kahit hindi ka nakagraduate ng college, pero yumayaman ka, kasi tinuro yung sarili niya. Alam mo yung gano'n? Tapos yumayaman ka, matalino ka. Alam mo guys, alam mo yung sa time na yun, para akong sinampal sa sarili mong kamay. Bakit? Totoo naman talaga yung sinabi niya eh. Walang-wala akong that time. Kaya nga nag-attend ako ng ganyang klaseng presentation. To cut the long story short, sabi ko sa kanya, kahit pagbenta pa ako dyan ng napkin, papasukin ko yan. Para lang maka-ahon sa kahirapan. Nakarelate po ba kayo sa akin? Yes! Alam ko, karamihan sa atin dito, iba-iba yung background sa buhay. Maybe yung iba dito, ang tawag doon, galing pa sa ibang bansa, nag-furgol dito sa Pilipinas, tama ba? Iniwanan yung career, nag-full-time dito. Ayan, umalis sa poder ng parents para mag-hub. Na kahit naka-aircon ka sa bahay nyo, pagdating sa hub. May mga hubbers ba na nandito ngayon? Yeah! Mga halos hubbers pala. Alam mo yung pag nasa hub ka, kasabay-sabay na kayo sa isang kwarto, di ba? Kanya-kanyang baho. Yung gilid, kung ano-ano pa, yung utot, na ano mo na, naamoy mo na. Alam mo yung mga ganon. Alam mo, di ba, lumabas ka sa comfort zone mo. Tama or tama? Nakarelate ako dyan kasi galing din ako doon sa hub. Dumating sa point na papalipat-lipat kami ng hub kasi nga, ang hirap eh. Alam mo yun, yung every month, yung kaaway namin, yung landlord. Pinaalis kami, alis na kayo, wala kayong pambayan. Tama? Na-experience namin lahat yun. And meron ba dito, may mga nag-online ba dito? Taas ang kamay. Like, nagmamarket talaga sa online. Nagmamarket naman offline. Meron ba dito? Guys, before ako nagiging isang onliner, like nag-ship kami sa online, naranasan ko lahat ng mga experience ko nung time na nasa field. Ngayon,
nag-field naman kami, nag-training, pero nung time kasi ngayon, nagkukumbay na tama ba? Pero dati nung time na nag-start ako sa field, alam mo dati, sobrang, lalo na sa probinsya, alam mo doon, napaka-challenging sa part namin, lalong-lalo na nung time na yun na isa pa akong seminaryan, alam mo, accepted ako sa society Alam mo yung parang gumaganon yung tao sa amin, tama ba? Tapos, pag uwi namin, parang ako yung pinaka-paboritong anak. Alam mo yung pagdadaan ako sa mga kapitbahay namin, sasabihan ng mga kapitbahay ko, Father, dito tayo, mag-snacks, magbinigdit, magtinunggong. Alam mo yung mga tinunggong? Si Kuwante, alam nyo yun, mga Bisaya? Pag pupunta ako sa church, tatawag, kasi nga nakasutaan na Tatawag ako sa church na, brother, dito tayo sa church. Tapos nung time na yun, nung nag-network na ako, alam mo guys, kahit birthday, wala nang nag-i-invite sa akin. Tumatawa kayo. Hindi mamaya makalit pag nag-online ka, pero for sure nakarelate ka na nagta-typing ka, green, pag send mo, nag-offline. Tama or tama? Same rejection lang yun Dumating sa point na parang sabi ko dati, nung pag-uwi ko sa bahay, instead na sasabihan ako ng nanay na, atay, para yan sa pare. Di ba may mga atay ng manok ba? O di ba yung atay, di ba mga ganyan? Atay, para yan sa pare. Pero nag-network na ako, tapos hindi ako makabili kahit 1 kilong isda. Ano sabi ng mama ko? Di atay kang pareha ka! Nakakala ko mayaman ka na. Bakit 1 kilong isda, wala kang pambili? Nakita lang sa social media, abundance. Abundance yung mindset, nagpo-post ng sales, kung ano-ano pa. Pagdaran mo ng kapitbahay, parang masisira yung yung pinto tapos makalikan, dyan naman si Father, magre-recruit naman yan. Alam mo yung parang may sakit ka ng kitong. Naranasan ko lahat ng mga paghihirap na yan. In fact, karamihan sa mga kaklase ko sa seminary, hindi ko naniwala sa akin. Isa sa mga, hindi ko makalimutan na sinabi sa mga one of my classmates, sabi niya, Bert, balik ka na sa seminary. The church needs you. Naawa ko sa iyo. Kasi nakikita niya, nagbebenta ako ng kape. Pero hindi ko yun binamay. Bakit? Kasi nga, alam ko yung future, may nakikita ako na hindi niya nakikita. At for sure, ikaw na nandito ngayon, well, iba-iba man tayo ng mga challenges, pero for sure, naranasan mo din yung mga ganyang klaseng rejection. Sino sa inyo dito yung parang nawalan ka ng kaibigan kasi nga, alam mo yung mga gano'n, meron ba dito? Okay, best friend, mga ganyan, to the point na pag-uwi ka sa bahay nyo, ayaw mo nang umattend ng reunion, ayaw mo nang umattend ng mga ganito. Bakit? Kasi nga, parang tinutukso ka na, uy, milyonaryo, mini. May mga ganyan, di ba? Ganon din ako dati. Pero yun yung nagbibigay sa akin ng challenge. Yun yung nagbibigay sa akin ng motivation. Kasi nga, alam ko, ako naman yung nakaalam sa opportunity, hindi naman sila. Di ko makalimutan, when I was in Davao, naka-experience ako. Yung pinakamurang hotel doon. 50 pesos per night. Oo, terminal ho, SM Nicolan. May taga Davao ba dito? Oh, alam mo yon, SM Nicolan Terminal. 50 pesos lang yung bayad sa folding bed. Nire-rent ko yon, niyakap ko yung bag, pagising, may public CR, maligo, tapos network na naman. Kung may nakita sa akin doon, parang kawawa naman to si Albert. Nakuha? Pero tiniis ko yon kasi alam ko na sa negosyo natin, alam ko, kailangan mo munang magsakripisyo if you want the prize. Tama or tama? Dumating sa point, mas masarap pa yung kinakain ng mga clients, ng mga prospects ko, kaysa sa pamilya namin. Alam mo yun, pag nakita mo yung potential, pamamakdo mo, pag uwi mo, bagoong yung ulam ng parents mo. Tapos pag tulog mo, naka-receive ka ng text na sabi mo, Sir, di na ako tutuloy, negative yung asawa ko. Sabi ko, sayang yung makto Hindi ko alam kung ano yung mga experiences mo along the way. Hindi ko alam kung ano yung mga challenges mo na nasa hub ka ngayon. Or nag-online ka ngayon. Or maybe nag-offline ka ngayon. Maybe nawalan ka ng pamasahe. Maybe naubusan ka ng pang wifi. Kaya inak mo na yung wifi ng kapitbahay mo. Tama? May nakarelate? Hindi ko alam ano yung mga challenges mo. Kasi nga ako na-experience ako na walang nag-pay sa akin for 6 months. Just try to imagine that. Paano ko nabuhay that time? 6 months, walang nag-pay in sa akin. Buti na lang, marunong akong magbenta ng kape-kape that time. Kaya ano ba yung mga 3 words lang, yung isi-share ko sa inyo, ano ba yung mga natutunan ko sa journey ko, sa 8 years ko, bakit nag 3 times consecutive top 1 po tayo sa Empowerment.
Una, number one, mag-decide ka lang. Everybody say decide. Mag-decide ka. Para hindi masasayang yung oras mo. Pag feeling mo, parang laro-laro para yung pagtrabaho mo dito. Or pag feeling parang papetex-petex ka lang. Or yung decision mo parang ganito, like, sige, itry ko to hanggang December. Pag hindi ako mag-click, babalik ako sa abroad. Or pag hindi ako mag-click, mag-apply ako ulit ng trabaho. Yung may fallback ka ba, may reservation pa. Pag ganyan yung attitude mo, ganyan yung mindset mo ngayon, ako na magsabi sa inyo ngayon, huwag mo na itong ituloy. Hindi ka magiging successful dito. Pag ang decision mo or hindi, half-hearted ka ba? Hindi ka fully nag-decide na parang your yes must be a yes. Na nandito ka na, marami ka na sinakripisyo. Tama? Marami ba tayong mga nasakripisyo? Yes! Hindi ko nga alam ano yung laman ng messenger nyo ngayon Pag haber ka, baka isa sa mga laman ng messenger mo, uli ka na anak, wala ka mapapala dyan. Hanggang ngayon, bakit wala ka pa income? Hindi nila alam di ba, na we're still building our foundation, nagtitraining pa rin tayo, tama? Namumugat pa tayo kung sa tanim pa, tama? Yes! Hindi ko alam ano yung mga sacrifices nyo, pero nandito ka na. Nandito ka na, mag-decide ka, tatapusin mo. Dapat dito pa lang, tapos na. Yes! Crystal clear na dito, nayayaman ka talaga dito. Number 2, after ka mag-decide, mag-commit ka along the way. Yes. Guys, hindi po lahat maganda ang ma-experience mo as you go along the journey mo dito sa industriya natin, sa empowered consumer. Hindi lahat maganda. In fact, mawawalan ka ng mga kaibigan dito. Yung mga old friends mo, hindi na sa mawawalan literally, but you know, yung alam mo yung iba na yung nakakausap mo, iba na yung kung saan ka nag-spend ng oras, hindi na po sila. Naiintindihan? Yes! Pinalayas nga ako sa bahay namin. Pero nag-commit ako, hindi pwedeng hindi mo ito tatapos. Marami na ako na sakripisyo dito. Possible yung sa journey mo dito, maka-experience ka, signal number 1. Signal number 2, signal number 3, iba-ibang bagyo, maybe signal number 5. Lahat yun. Kasi nga sa journey natin dito, tandaan, pipigain ka dito talaga. Bago ka makapunta sa tugatog ng tagumpay. Pagtawanan ka muna bago ka paniwalaan. Tama or tama? Kaya nga saludo ako dito, yung lumabas talaga sa comfort zone, yung they burn their bridges, kung ano-ano pa, yung mga sakripisyo mo, yung lumabas ka sa comfort zone kasi alam naman natin, pag sa comfort zone tayo, nothing grows there. Tama or tama? Tama! Siyempre, pag gusto mo ng challenge, kung gusto mo talagang matuto, well, i-pressure mo yung sarili mo. Tama? Kaysa palamunin ka pa rin ng parents mo. Ngayon, nag-hub ka, ngayon, binubuhay ka na yung sarili mo. Do you get my point? Yes. Kailangan i-embrace mo yun. Wholeheartedly, lahat ng mga challenges na maranasan mo along the way. Maganda man yan o pangit. Naiintindihan? Yes. Kasi nga, life by nature, may ups and downs yan. Hindi pwedeng puro up lang. Hindi pwedeng lalo na pag nag-start pa lang tayo. Saan ka titirahin? Emotion. Lalo na pag hindi mo makayanan yung mga judgment ng ibang tao na, uy, grabe siya. 12 midnight na uwi, baka may kapit yan. Tama? Kung ano-ano mga sinasabi nila. Pero, go right through them. Crush them. Lahat ng mga challenges along the way. Crush them. Kasi nga, alam nyo guys, ang diamonds, before siya naging diamond, it forms under pressure. Tama or tama? Tama or tama? Yung grapes, bago siya maging matamis na wine, anong ginawa? It must be crushed. Ginaganon niya, pinipiga yan. Tama? Yung seeds, saan nag-grow yung seeds? Seeds grow in darkness. So what's my point? If na-feel mo that you are under pressure, if na-feel mo that you are being crushed, that you are in darkness moment, that means to say you are transforming. Nag-grow ka. Naintindihan? Mag-grow ka dyan. You will shine as bright as diamond. One day, masasabi mo rin, ako na yung susunod dyan, magsishare ng success story ka. Tignan naman ako ngayon, sa lahat ng mga na-experience ko, nakakatuwa. Kasi nga this time, 95% maybe matapos na yung bahay namin. Oo.
sino ba naman ako? Imagine this guys ha. Dati, parang lagi kong, pag nag-present ako dati, sabi ko sa inyo kung mag-build talaga ako ng bahay na yung swimming pool, puro glass. Alam nyo guys, nirealize ko ngayon, glass pa lang ng swimming pool ha, yung wall ba? Yung wall ba? Para makita ka na lumalangoy na gumaganon. That's 1.2 million, glass pa lang. Just try to imagine that. Just I think last week or last month, sabi ng wife ko, mag-order ako ng flowers ha. Sabi ko, okay, akala ko yung mga flower pot para sa ano ba? Mga ganyan. Sabi ko, saan yung flower mo? 1 week na, di pa dumating. Sabi niya, hindi, galing Jensen eh. Pero imagine, binabiyahe Jensen to Bohol. Tapos pagdating ng Bohol after 2 weeks, isang wing van na truck. Yung pala puro bonsai na mga 60 years old, 70 years old. Yung mga ganun nakalaki ng mga puno. Tapos mga bumbil, yung mga bougainvillea ba? Yung pagbayad namin, putik, almost 7 figures. Almost 1M. Flowers pa lang. Ha? Nagpakot kami ng cabinets. Almost 6M eh. Cabinets pa lang. Tapos, di ba, guys, I'm sharing this to you, not to brag my result. Pero my point is, sino ba naman ako before para maka-experience ng ganito? Tama, isang probinsyano, taga Bohol, anak ng magsasaka. Alam niyo naman siguro yung kwento ko. Sino ba dito yung mga anak ng magsasaka? Basa kamay. Tama? Tapos maka-experience ng ganito. Yung bahay namin na tinatayo namin ngayon, that's an overlooking lot, is a prime lot sa Bohol. Pag sinabing prime lot, Panglao Island yun. Para may idea ka, yung Panglao Island, parang Boracay yun. Andun lahat ng mga white beaches. Yung pinakamataas na bundok sa Panglao, nandun kami. Makikita airport, city view, ocean view. Tama? Tapos may lumalangoy doon, nakikita lahat kasi naka-full glass yung swimming pool. May naglalaro ng tennis court doon sa baba kasi may sarili kaming tennis court at saka basketball court. Tama? Aside from that, hindi lang bahay. Yung community namin sa Bohol, yung team namin sa Bohol, hindi lang isang bahay. Nagtatayo kami ng subdivision doon. Marami kami doon. Yung community namin, marami kami na isang bundok kami lahat nandun. Namin yung parang Santorini. Gusto niyo ba ng ganon? Ay, narinig ko eh. Parang nandun ba si Coach Jomen? Ayan, nandyan sila kasama namin. I-recognize ko naman. Si Coach Jomen. Nandyan ba sila lahat din? Ayan, si Kuya Roger Avanzado, kilala man yung top 6 natin, si Coach Jomen top 19, at saka si Coach Melegin. Naalala nyo yung time na nag-awarding tayo, siya yung buntis na nagiging top 17. Ngayon, hindi na siya buntis. Papalapakan nyo naman yung mga kasama ko. Nagpatayo din sila, may nabili din silang lote doon. Nagpatayo sila ng bahay doon. Na parang, kung titingnan nyo doon, parang isa kaming pinangalan na namin na Hayahay Highlands. Hayahay means comfortable, relaxing. That's a Visayan term. Okay? So, hopefully na-inspire ko kayo kasi nga, guys, lahat ng mga na-experience ko ngayon, actually, wala talaga kaming ibang negosyo. Ngayon lang, well, my wife, may meron sa mga traditional business, pero ako mismo, wala kaming ibang source of income. Bakit talaga naabot namin ito? Kundi dahil sa empowered consumerism sa audio. Proud po ba kayo na nasa number 1 company kayo sa Pilipinas? Okay? So, siguro yun lang muna yung may share ko. Maraming salamat. Looking po. I hope so. Ay, di, tatapusin ko pala muna.